Yo, what's up mga kalabers? Dito tayo sa ngayon sa sa barangay. Magtatanong tayo mga kalabers kung ano mga requirements para magkuha ng business permit or barangay permit. Pagkatapos kuha tayo ng mayor's permit kasi isa sa mga requirements natin sa UWA. So hindi pa tayo nakakuha yan dati, ngayon lang tayo kukuha mga kalabers. Kaya subaybayan nyo ako. Dito tayo. So mga kalabers, umakyat na tayo dun sa taas. Nakakuha na tayo ng idea. Binigyan din tayo ng ang una palang processing is kukuha ka ng kung pwesto lang yung kung may sarili ka na talagang pwesto, kukuha ka ng endorsement letter na galing sa purok. Pagkatapos ng endorsement letter, yun yung ipapakita mo dito sa sa barangay. Pagdating dito sa barangay, bibigyan ka na naman ng endorsement letter din para magpa-medical. Doon sa timeline ata yung binigay na sa akin, hindi ko lang yung papel nandito sa kasi. Pagkatapos ng pa-medical mo, ang medical daw is worth of 400. Tapos pagkatapos ng medical, babalik dito sa kanila para kukuha ng barangay permit ng i-issued nila. Ano daw yung barangay permit? 2,100. So sa mga hindi pa nakakaalam, pagka kumuha ka pala ng permit, barangay permit lang, gagastos ka na ng around 2,500 lang yan, kasi 400 yung medical, tapos 2,100 yung barangay permit dito sa kanila mga kalabers. Kaya ako din naman is first time ko din naman kasi hindi pa ako nakakuha ngayon dahil kulang man sa budget. Sa mga gustong magnegosyo pa or na bubukas pa, ito ang presyo, yung para malaman nyo din, makatulong mo lang din sa iba. Pero kung kulong-kulong ka lang or yung food cart, tatawagin natin food cart, yung mayroong bike nga ganyan, yung sa daan lang, is worth of 550. Pero kung yung pwesto daw talaga mismo is 2,100 plus medical na 500. So 2,500 sa mga pwesto. Sa mga kulong-kulong, 4,000 ang medical, 400 ang medical plus 550 yung kulong-kulong. So lang siya, mga 1,000 lang siya kung kulong-kulong. Kaya maraming salamat sa lahat. Inform ko lang para makatulong din sa iba mga nag-uumpisa na negosyo. Salamat.